Magandang umaga sa muli. Mas magandang selfie mode ko na lang yung aking cellphone para makita nyo kung ano akong ginagawa. Saka sinasabi, dito na ako sa kalamansian ko. 2 weeks ago, naglagay ako ng triple 14 sa aking mga kalamansi. And then, after a week, 5 days ago, naglagay naman ako ng urea. Ito yung resulta, oh. Resulta sa kalamansi, oh. Labasan yung mga bulaklak. Yan, at saka bagong talbos, oh. Yan. So, bali mangyayari dito, dalawang batch yung ating pagpapabunga. First batch, dito sa mga dati ng sanga na namumulaklak na kaagad. You know. Yan. Ang pangalawa na batch ay dito sa mga bagong talbos na maliliit. You know, maliliit na talbos. Yan, yung mga napitasan. Yan. Ito. Yan. Dito sa mga bagong talbos ay lalabas ulit yung mga panibagong bulaklak. Kaya, dalawang beses tayo mamimitas. Kahapon ba yun? The other day, nag-spray ako ng pamatay damo. Problema, after ng spray ko, inulan. Kaya yung damo hindi na buhay pa rin. Ay, bira. Kailangan maulit ko yung mag-spray ng herbicide. Kasi kung hindi, gagapangan ng kalamansi natin. So, naglalakad ako. At kapag may nadaanan akong bunga, ay pipitasin ko. Ganito. Kasi, pwede pang pagkakitaan. Ano? Medyo okay yung kamay ko ngayon, hindi nanginginig. Yan, problema ng katawan ko ngayon. Mag-usap tayo tungkol sa pagninegosyo. May tuturing bang pagninegosyo yung pagkakaroon ng kalamansian? Siyempre naman ano ang definition ng negosyo? Ang ibig sabihin ng negosyo ay meron kang aktibidad na nagbibigay sa iyo ng income. Napakasimple lang ang meaning ko dyan. Meron kang ginagawa na isang bagay na nagbibigay ng kita. Any activity that creates profit is a form of business. Although may iba't ibang uri ng business, mayroong micro business, may medium, at saka large na tinatawag na business scale. Yan. So ngayon, pwede ka bang magpasimula ng business sa maliit na halaga? Siyempre, halimbawa sa agribusiness, halimbawa kung gusto mo itong kalamansian business, pwede kang magsimula sa isang puno, pag-aralan mo muna kung ano yung pamamaraan ng pagpapabunga, mula doon sa pagtatanim, pag-aalaga, pagpapabunga, pagbibenta, pagproseso. Halimbawa, masyadong madami yung bunga, pwede mong i-process para tumaas yung value. So ngayon, natuto ka dun sa isang puno, scale up mo na ngayon. Halimbawa, kumita ka sa isang puno ng 100 pesos, scale up mo kung ang target mo kita ay 10,000 pesos a month. Sa kalamansi lang yon. Scale up mo from isang puno, i-times 10 mo. Ayan, so, and then from times 10, i-times 10 mo ulit. So, i-times 10 mo yung 10,000, magiging 100,000. So, yun ang ibig sabihin ng scale up. So, ngayon, siyempre, importante yung pamumuhunan. Saan ka kukuha ng puhunan? Siyempre, kung natural yung pamamaraan, kukuha ka ng puhunan doon sa yung mga kita na naitabi mo, na-save. So, mag-scale up ngayon, times 10. Paparami ka ng kalamansi, tanim na kalamansi. And then, pag naparami mo na, magpapabunga ka. Pag nakapabunga ka, siyempre, dadami na yung produkto mo. So hindi na imposible yung tinatawag na scale up. Kung gusto mo ng times 10 pa. Yeah? Okay. Pero yung process ay hindi madali. It takes discipline, consistency, and then strategy. Ngayon, pag malaki na, tanungin mo sarili mo, satisfied ka na ba o hindi pa? Kaya ang problema sa tao, hindi niya ma-determine yung satisfaction niya. Kaya mag-scale up ka na naman. Hanggang saan lumaki yung business mo. Ngayon, so, scale up mo, tapos mag-set ka ng level of plateau. Yung level of plateau, na dapat tuloy-tuloy na lang siya, hindi na siya lalago, hindi na siya paakyat. Kasi kapag masyadong mataas yung iyong expectation at hindi mo na kayang i-manage, darating ang panahon, mababurn out ka at saka may tendency na bumagsak yung enthusiasm mo na ipagpatuloy yung negosyo. Kaya kailangan talaga, maintenance na lang, plateau, maintenance. Okay, sustain mo na lang yung business. I-maintain mo na lang yung target profit mo. Okay. So ngayon, isa-isahin natin, madali ba ang pagpapasimula sa negosyo? Madali kung ready ka na. Diba? Nandiyan na yung given na yung mga puhunan, yung technology, yung process, system, kung kailangan mo ng team. Yeah. Kung ready na yung lahat, pati yung facilities pala. Diba? Sa mga tanim, given na yung mga tanim. So hindi ka na gaano mahihirapan magpasimula sa business. Pero kung hahagilapin mo pa yung puhunan, yung support system mo, mahirap yon. Mahirap. Okay. So ngayon, ano ang
kinakailangan mabalanse kapag may negosyo ka na. Okay, kung sole proprietor, halimbawa self-employed ka, ikaw na yung gumagawa ng produkto mo, tulad ng mga magsasaka, self-employed sila. No? So, yung buong sistema ay kontrolado nila. So kung halimbawa kailangan ng dagdag na manpower, arawan lang. Walang ganong problema yon kasi kontrolado ni entrepreneur yung sistema ng kanyang negosyo. Pero kapag pumasok ka na ng empleyado, lalaki na ngayon yung concern mo. Kasi ang expectation ngayon ay hindi lang galing sa iyo, kundi galing sa mga empleyado din. So dapat mabalance mo yung expectation mo at saka yung expectation ng mga empleyado mo. Kasi once na nag-hire ka, pati yung mga karapatan nila ay kailangan mong alagaan din. Diba, dito sa Pilipinas, nag-hire ka. So ngayon kapag nag-hire ka, first na responsibilidad mo bilang employer ay sahuran. Pangalawa ay yung welfare, yung kapakanan ng mga manggagawa. Halimbawa, social services, so may SSS, yung sa health, PhilHealth. Yan. So, ito mga mandatory regulations na kinakailangan gawin mo sa iyong manggagawa. Okay. So ngayon, kapag hindi ka pa ready doon, paliwanag mo muna sa iyong mga manggagawa na sa ganitong klaseng estado ng negosyo, hindi pa natin kayang tugunan lahat ng pangangailangan. So magiging internal muna yung arrangement ninyo. Anong helper lang muna. Although ang mga helper ay meron na ring utos ng batas na kailangan maghulog din sa SSS. Pero pwede siyang i-arrange na, sige, sa'yo na muna lahat kasi hindi ko pa kayang suportahan yung mga obligasyon sa gobyerno. Okay naman yun kasi meron kayong mutual understanding mutual agreement. Pero kapag lumalaki na yung negosyo, unfair naman yun sa manggagawa na hindi mo maibigay yung para talaga sa kanya. Kapag lumaki na yung iyong negosyo. Ito ang problema. Lumaki yung iyong negosyo, nasuportahan mo yung mga empleyado. Bumagsak yung iyong negosyo, hindi mo ngayon masuportahan yung pangailangan ng mga empleyado. Yan ang problema. So, umunlad yung negosyo mo tapos bumagsak. So ngayon, gipit ka na para sa mga government obligations na babayaran mo para sa iyong empleyado at sa negosyo. Siyempre, mapupwersa ka magbayad ng renewal ng business permit at saka yung mga compliances para makapag-operate yung business mo. Ang problema, kapag kapos ka sa pondo, ay yung mga mandatory contributions ng mga empleyado. Yung employer's counterpart doon sa SSS, sa PhilHealth, Pag-ibig. Yan ang problema ng employer. Na kahit magpaliwanag ka sa mga employees mo, hindi nila yan tatanggapin. Kasi obligasyon. So ngayon, ano mangyayari sa negosyo? Dilemma. Laila dilemma. Madidilema ngayon yung negosyo kasi mag-iisip yung business owner ng paraan kung paano maresolbahan yung problema. So pwede siyang mangutang. Saan siya mangungutang? Yan ang malaking problema. Yan tatalunin ko. Ngayon, kung ayaw mangutang ng may-ari ng negosyo, ibig sabihin, aasa siya sa pangmatagalang kita ng negosyo para ma-resolve niya yung problema sa mga bayarin. Na kung hindi kakayanin ng empleyado sa paghihintay, ay magiging malaking problema. So lahat yan magiging apektado. Yung employer apektado, yung may-ari ng negosyo, at saka yung employee apektado din. Kasi siyempre matitigil yung operation ng negosyo. Kung yung mga employees, yung mga manggagawa ay walang choice sa buhay, hindi naman siya employable, hindi siya qualified sa anumang trabaho sa industriya, magiging tambayan ng matagal na panahon. Kung hindi siya didiskarte ng sarili niyang mapagkakakitaan, sa Bicol ang tawag yan Rutoy. Anyway, may 4Ps naman, so magsasurvive din sila. Magpaparegister sila sa DSWD na walang trabaho, unemployed, at indigent yung family. So makakatanggap sila ng benepisyo galing sa gobyerno. Pero si employer, dahil sa dati siyang negosyante, hindi madali yung i-declare mong indigent ka. Siyempre, halimbawa, meron kang pinag-aralan, hanap ka na lang trabaho, mag-i-employo ka na lang. O kaya, mamumuhunan ka ulit ng ibang negosyo para mag-survive. Yun ang pinakaiba ng employer sa employee. Kasi yung employer, usually, mayroon siyang capacity to survive in his own. Pero yung mga less fortunate na mga empleyado, once na nawala ng trabaho, talagang walang trabaho. Yun ang problema. Kaya, as much as possible, magkaroon ng ugnayan pa rin yung employer at employee. Pag-usapan, sige, magsusurvive yung negosyo ng hindi natin alam kung gaano katagal. Ang importante, may sahod kayo. At yung obligasyon sa gobyerno ay obligasyon pa rin yan kasi may penalty nga pag hindi nabayaran Ngayon, hindi magsusurvive si negosyo kung puro na lang penalties. Dapat i-work out ni employer o ng business owner na mabayaran lahat ng mga obligations para makaahon na siya dun sa mga utang. Kasi kahit magsara ng negosyo, sisingilin ka pa rin ng gobyerno Kasi collectible yan Diba? Yung mga obligasyon mo sa mga empleyado.
kailangan bayaran pa rin kahit sarado na yung negosyo. Kaya ito ako may tauhan din. Maganda yung usapan namin. Kapag lumago yung negosyo, ibibigay ko lahat ng benepisyo. Pero sa ngayon na nagsisimula pa lang, ibibigay ko yung pangangailangan niya ng kanyang pamilya. Basic needs muna. At maayos naman yung usapan naming dalawa. Huwag lang masulsulan ng iba. Kasi alam niyo naman, ang pagiging farmer ay hindi gawang biro. Yan. Pero nakita niyo naman yung pinagkaiba ng kalagayan nila noon sa ngayon. Kasi ngayon siyempre, mayroon siyang trabaho, buwan-buwan mayroon siyang inaasahan na pera. Maliban doon sa produkto. Kasi kapag halimbawa nagpakopra, hati kami. Doon sa uling, may extra siyang income. Sa mga produkto, sa gulay, may extra siyang income. So, kung isusuma total, medyo malaki rin yung kikitain niya sa loob ng isang buwan. Diba? So ngayon, pag medyo malaki na yung kita niya, siya na maghuhulog doon sa mga government obligations. Pwede siya mag-declare na self-employed. Diba? Self-employed. Then, hulugan mo kung magkano yung kaya mo sa isang buwan. 300 pesos, 500 pesos. Kaysa umaasa ka lang ng umaasa sa iba. Umaasa ka lang sa employer mo. Okay. Yan ang sa agribusiness agribusiness. Kaya kapag farm worker ka tapos may regular kang sahod, swerte mo. Kasi hindi lahat ganyan. Puro lang hati-hati sa produkto. Paano kung walang produkto, di wala kang income. Kaya kung may regular kang sahod, pasalamat ka sa employer mo. Yan. So ngayon, siyempre, yung mga empleyado, may pamilya, nagigipit, mag-iisip, saan kaya ako mangungutang? So pupunta sila sa SSS. Pupunta sila sa Pag-ibig. Mangungutang sila, salary loan, multi-purpose loan. Yan. Pag walang kontribusyon, hindi ka makakautang. Diba? Nagalit yung aso. Pag irregular yung hulog, may mga conditions kung paano ka makapag-loan. Kahit ako. Minsan wala akong hulog. Kasi self-employed yung declaration ko sa Pag-ibig. O sa SSS. Kaya, dapat mutual, yung kabilaan nagmamalasakitan sa isa't isa. Yung employer nagmamalasakit sa employees, yung employees nagmamalasakit din sa employer. 'Di ba? Kasi pares dapat yan may benepisyo. Ngayon, kung hindi na kayo magkaintindihan doon sa mga conditions na yon, yung mga expectation mo hindi mo makuha dahil sa mga pagkukulang, mahirap yan. Mahirap, lalaki yung problema. At palagi may consequence yan. Kaya alang-alang sa kabutihan ng komunidad, yun naman kasi yung objective namin, bakit tayo nag-put up ng negosyo para mag-create ng employment. So ngayon, kapag nagkaroon ng problema yung negosyo, dapat mag-cooperate din talaga lahat, pati yung mga employees. Pag-usapan ng mabuti, sige, ano yung adjustment na gagawin natin para ma-cope up pa rin yung mga obligasyon at hindi lalaki yung problema. Pero kung makikinig tayo sa mga payo ng one-sided lang, wala silang pakialam, bahala yan sa buhay niya. Walang mangyayari. Babagsak tayo. Babagsak yung negosyo, mawawalan ng trabaho, at mga penalties pa. Yan ang problema. Kaya, dapat gawin? Usap para maprotektahan yung interest ng bawat isa. Ganun lang talaga. Parang pamilya, pag hindi nagkakaintindihan yung mag-asawa, usap. Kapag hindi nagkaintindihan yung magulang at saka mga anak, usap. Mag-meet doon sa gitna kung saan kayo kung saan mapagkakasunduan ninyo. Ganun yun. Okay? So, sana nakashare tayo ng konting idea kung paano natin i-manage yung ating business, kasi ang pagkakaroon ng business ay hindi gawang biro. Ang pagiging empleyado ay hindi rin gawang biro. Kaya dapat mag-usap, ayusin ang sitwasyon, magkasundo. Okay? Kasi pag nilapit mo yan sa mga ahensya ng gobyerno, ultimately, ang sasabihin ng ahensya ng gobyerno, pabor sa empleyado. Palagi naman, pabor sa empleyado. Kawawa naman si negosyo. Pag lumapit ka sa DTI, sasabihin ni DTI, sige na, punin na ang negosyo mo. Ayusin ang negosyo mo. Ang aning mag-create kay trabaho. Pero pag may problema na, lalapit naman kay Dole. Sabi ni Dole, ay hindi, papayado nindo yan, kundi pasara na negosyo. Saka. O daing maray na pagsabot ang mga nasa ahensya ng gobyerno. Dahil sa Dole, pabor kay worker. Si DTI, pabor naman sa negosyante. Kaya dapat sana mapagkasundo yung dalawa para smooth sailing, may problema pero na-overcome, napagtatagumpayan, tapos lumalago yung business. Dapat ganun yung mentality natin. Huwag nating pag-awayin ang employer at saka employees. Okay, God bless, bye-bye.